I-share ko sa inyo step by step kung paano simulan ang isang backyard hito farming in concrete pond. Siyempre, magaling tayo magplano, magaling tayo magbalak, magaling tayo mag-isip, pero ang pinakamahirap na bahagi ay kung paano simulan. Kaya chill-chill ka lang dyan kapatid, tutulungan kita, papakita ko sa inyo kung paano tayo magsimula ng isang hito farming in concrete pond traditional system. Kaya kung interesado ka, Paps, on how to start your backyard hito farming, just sit down, relax, and watch this video. Step 1. You must undergo training and seminar. Kasi dito mo malalaman yung basic ng pag-aalaga ng hito. Dito, Paps, hindi mo kailangan yung matalino ka, yung smart ka, yung magandang lalaki ka. Kailangan mo lang malaman yung basic. Ang magtuturo na sa iyo kung paano pagandahin yung pag-aalaga mo ng hito ay iyon ng daily experience mo. And everything will follow dahil sinasabi nga natin, experience is the best teacher. Step number 2. Kailangan natin, Paps, pumili ng magandang location. Iyan ay yung safe yung mga alaga natin. Safe tayo sa mga marites na kapitbahay natin. Mga may inggit. Tsaka, kailangan malapit ito. Meron tayong water source na available. Pupwedeng sapa, pupwedeng ilog, basta hindi maalat, ay pupwede sa ating hito. So, ito mga Paps, yung source ng tubig ko rito sa aking concrete pond. Ito, deep well. Tapos may makina ako dito, 6.5 horsepower. So, malakas na yan para madali lang patubigan yung ating concrete pond. So, yan, tumakbo doon. Ito yung linya ng tubig niya. Tapon dito sa ating concrete pond. Step number 3. Kailangan mo, Paps, ng pera. Of course, mangangapital ka sa pagpapatayo mo ng backyard hito farm mo. Hindi pwede mag-operate ang iyong farm kung wala kang pera. Yan yung reality. Pero syempre, hindi mo naman kailangan ng malaking pera. Kasi beginner pangalan tayo. Gawin lang natin small beginning. Step number 4. Kailangan mo nang magpagawa ng concrete pond. Kagaya nito. So, ang ideal na concrete pond na ipapagawa mo na, Paps, ay circular pond. Ikaw na lang magdesisyon kung gaano kalaki ang gusto mong simulan. Etong akin na isa na to ay 3 meters diameter yan. So, kailangan meron siyang bubong. Hindi naman kailangan na talagang maganda. Basta lang, hindi direct yung sunlight sa kanya. Gawin yung mas matibay, kagaya nito, yung ginawa ko dito. Yung nga lang, medyo mas malaki na ang kapital nito. Kasi ang isa nito, nagkakahalaga na ng 800 sa isang haligi ang magagastos mo. So, gagastos ka ng mas malaking kapital. Tapos mga yero ng bubong. Ngayon, ito, ang ginagawa ko dito, indigenous materials lang ang gagamitin ko rito. Puro kawayan yan, then papatungan ko na lang yung mga sira-sirang yero. At least, hindi na ako gagastos dyan. Pero, safe naman yung ating mga alaga. Step number 5. Ayun mga Paps, mapabago, mapaluma yung ating pond, kailangan nating linisin. Ito kasing pond natin, pagka medyo lumuluma na, siyempre may mga lumot-lumot, kaya itong mga lumot na to, babawasan natin. Pero yung mga lumot-lumot na to, hindi naman masama sa isda natin, wag lang masyadong madami. Kasi pag masyado nang madami yung lumot dito sa pond natin, ay po pwede rin pamahayan nyo ng mga bad bacteria. Na minsan, sa yung dahilan kung bakit nagkakasakit din yung mga isda natin. Kaya tuwing may pagkakataon na linisin natin, o kaya naman tuwing after harvest, kailangan linisin natin yung pond. Itong pond natin mga Paps, na circular, itong funnel type, pababa sa gitna. Kaya kung maglagay ka ng tubig doon, hihilain niya dito, pababa.
Kasi nandito yung kanyang drainage sa gitna na to. Ngayon, ang gagawin naman natin dito sa gitna ay lalagyan natin ng tubo na ganito na may mga butas-butas. Ito, para dito dadaan yung dumi tsaka yung tubig. O, ganyan lang ang style. O, funnel type siya, pababa, sa gitna. Dito dadaan yung tubig. So, bale doon sa pinaka-drainage niya doon sa labas, nga andun yung outlet. Doon natin bubuksan. Pagkatapos nating linisin, ay papatubigan na natin siya. Ito yung kahalagahan ng malakas na water source kasi hindi tayo magtatagal na magpatubig. Madali lang mapuno yung pan natin pag malakas yung water source natin. Natapos na yung paglilinis natin sa pond, natapos na yung pagpapatubig natin. Ang sunod na gagawin natin ay i-check natin kung merong leak. Ngayon, kung wala naman leak yung ating pond, mag-proceed na tayo sa next step. Which is step number 6. Gagawin na natin yung curing o yung treatment ng tubig. Kung yung pond natin ay dati nang ginagamit, luma na, pagkatapos natin linisin, lagyan ng tubig, pwede na natin siyang lagyan ng fingerlings. Pero kung yung pond natin ay bago, mag-proceed tayo sa treatment ng tubig. Para mawala kung ano man yung ma-absorb ng tubig na chemicals mula dito sa pond natin, yung konkretong pond natin, ay kailangan tanggalin natin yon. Yung iba, gumagamit na sila ng mga chemicals para i-treat yung tubig. Dahil tayo ay traditional, gagawin din nating traditional yung ating treatment ng tubig. Dahil nga sa etong pan na to ay paulit-ulit ko nang ginagamit, meron akong ipapakita sa inyo kung paano ko kinokondisyon yung tubig nito. Ito, may ginagamit ako rito. Ito, vitamins. Bago ako maglagay ng fingerlings dito sa aking concrete pan, ay naglalagay na ako dito ng vitamins. Ayan, mga 2 kutsarang vitamins. Tapos tinutunaw ko siya. At siya kong nilalagay dito sa pond natin. Pagkatapos yan, pwede na ako maglagay ng aking hito fingerlings. Pero syempre, kung ang concrete pond ninyo ay bago, ito naman ang gagawin natin na treatment ng tubig. Ito yung traditional way ng treatment natin sa concrete pond. Mangunguha tayo ng katawan ng saging, pwede rin dahon ng saging, siya nating ilalagay dito sa ating concrete pond. Ang tagal ng treatment ng tubig dito sa concrete pond, ang traditional way, ay 7 days to 14 days. O pwede rin naman sumobra doon. Ito kasing katawan ng saging, saka yung dahon ng saging, ay siyang mag-a-absorb doon sa mga chemicals na na-absorb na ng tubig. So ano ngayon yung indication na after treatment ay pwede na natin lagyan ng hito yung ating concrete pond. After several days mga paps, makikita natin na meron ng mabubuhay na kitikiti dito sa ating concrete pond. So yun yung indicator ngayon na kapag ang kitikiti ay nabuhay sa concrete pond, sigurado mabubuhay na rin yung hito dyan. Yung mga kitikiti na nabuhay dyan, huwag ninyong alalahanin mga paps, dahil lahat ng yan ay kakainin ng mga hito na ilalagay natin dito. Yung pinapangambahan nila ng mga dengue, ganyan, ay hindi mangyayari yon kasi doon sa mga kitikiti na yan, walang mapipisa dyan, kakainin lahat ng mga hito, fingerlings natin. So after 7
to 14 days or 2 weeks, pwede na natin ito lagyan ng hito fingerlings. So ayan mga paps, natapos na natin yung preparation ng ating concrete pond para sa panimula ng ating pag-aalaga ng hito dito. So sana nakapagbigay naman ako sa inyo ng konting impormasyon o kung paano magsimula ng pag-aalaga ng hito sa ating concrete pond. Inuulit ko mga paps, itong ginagawa kong ito ay traditional system of hito farming. Sa mga susunod na videos, tatalakayin naman natin kung anong volume na pwede nating ilagay dito sa ganitong 3 diameter circular pond. Tatalakayin natin dyan kung ilang piraso ang pwede nating ilagay dito at kung bakit na ganun lang kadami o kanong kakaunti ang pwede nating ilagay dito. Sana pa sa susunod, magkita-kita pa rin tayo. Sana suportahan nyo pa rin yung aking mga dinidiscuss dito sa hito farming. Alam ko naman na yung mga nauna na mga ginagawa natin ay hindi tayo gaanong kumita o ibig kong sabihin, hindi palagi na successful yung ating hito farming. Ngunit, hindi tayo tumitigil na tumuklas ng mga bagay-bagay na makakatulong sa akin, makakatulong sa inyo, makakatulong sa iba pang mga farmers na gusto ng mag-alaga ng hito sa kanilang bakuran. So hanggang dyan muna, Paps. Ang aking may share sa inyo. Sana magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Salamat ng marami sa inyong suporta. Salamat ng marami sa mga naniniwala. Kung nagustuhan mo, Paps, yung ating video ngayon, please consider subscribe our YouTube channel. Kung hindi mo naman nagustuhan, of course, consider mo na rin thumbs down. Maraming salamat and babush.